At posibleng shallow, low pressure area, maaaring itawag ni Pag-asa, probably this coming weekend o next week, na magdadala ng malawakang ulan sa Eastern Mindanao and the rest ng parting Southern Visayas. At patuloy na shear line, magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hilagang bahagi ng extreme Northern Luzon. Amihan, patuloy pa rin na umiiral. Palawan at Mindanao, epekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone at yung Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, asahan pa rin ang kalat-kalat at malawakang ulan ngayong araw. Nalalabi ng bansa, katamtaman gloomy at maulap na panahon. Isolated showers, nakataas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, November 20, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:39 o 40 na ng umaga. Gloomy at overcast pa rin ang panahon natin dito sa Metro Manila at ang karatig ng bansa, especially sa extreme Northern Luzon dahil sa patuloy pa rin ang pag-iral ng ating amihan. Kaya patuloy ang shear line na magbubunsod ng mga localized thunderstorms dito sa extreme Northern Luzon, especially sa may bandang Cagayan Valley hanggang bandang Kasiguran, Aurora na. Kitang-kita sa lightning detection na may active lightning strikes tayo na umaabot at least mga 25. Pangilan-ngilan po ang pagbugso dahil po may mga kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral dyan. So gagaya kahapon ay patuloy pa rin na magiging ganyan ang panahon natin dahil sa dalawang weather systems, ang ating amihan at ang Intertropical Convergence Zone naman na magdadala ng kalat-kalat na malawakang ulan dyan sa may bandang Palawan hanggang Mindanao area. Lalo na't mayroong mga bumababa na atmospheric pressure dyan. So posible naman ang shallow na low pressure area dyan sa may bandang southeastern part ng Mindanao. Maliit pa naman o hindi nakikitaan sa ngayon na magiging posibleng aktibong low pressure area yan dahil mataas ang convergence. Mari lamang itong magdadala ng mga kalat-kalat at malawakang mga moderate to heavy rain showers yan, especially sa may bandang Davao region and the rest ng eastern sections ng Mindanao at southern part ng Visayas. So asahan po mga maulan lalo na sa darating po na weekend. Kaya magdala na naman ng payong at just in case wala naman tayong problema sa possible na may mabuong cyclonic o aktibong bagyo, wala naman po. Maaaring siya low pressure area lamang na magpapaulan po dyan sa nabanggit natin sa Mindanao. At mula sa ating Doppler radar imagery, mataas pa rin ang water vapor natin. Well, normally yan dahil patuloy pa rin ang east dito sa silangang Dagat Pasipiko na sumasalubong nga po dito sa ating amihan. Nagdudulot nga po ng shear line. So, normal na talaga po yan. Usually, ganyan ang madalas na weather systems natin. Maging sa Metro Manila. Kaya magiging gloomy tayo madalas, mataas ang ating cold humid, at magiging mahamugin po lalo na sa mga matataas na altitude sa extreme Northern Luzon. Kabilang na rin siyempre ang Tagaytay. So magandang magpasyal-pasyal sa Tagaytay. Lalo na mas halos mahamog yung paligid. Ganyan dahil mataas yung outside humidity at kasabay din ng lumalamig na po simoy ng hangin dulot ng amihan. Samantala sa thunderstorm advisory nakataas po sa Visayas area at mula sa thunderstorm advisory care of Pag-asa nakataas dyan ang halos buong bahagi nga po pa rin ng Visayas. Pero kasama na ang west portions ng Visayas mula Aklan, Antique. So ang ilang bahagi ng Panay Island, Leyte, Samar, yan. Maging ang Cebu na rin, kasama ng Antique, yan, lahat, Capiz, Northern at Southern Leyte, Eastern Samar, maging ang Bohol po ay nakasama sa possible na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Effectivity 1 to 2 hours po, normal po yan dahil sa umiiral naman na trough ng extension ng Intertropical Convergence Zone. So ganon din sa may bandang Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region po. So asahan natin ang mga mauulap at madalas at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Sa current conditions, overcast gloomy tayo, haze at low clouding umiiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita natin gloomy tayo at minsan sumisikat ang araw depende sa galaw ng ulap natin sa himpapawid. Well, alam na po natin ang dahilan. Sa lowest temperature na itala ng aking weather station reading mula kaninang 2:21 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius.
Kahapon, pinakamataas na ang 32.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:02 p.m. So, ang ibig sabihin lamang yan ay mataas pa rin ang heat index, pero hindi masyado dama ang mataas na init pandama dahil nga po may amihan tayo. Pero pumabot sa 44.2 degrees Celsius ang aming init pandama, so wala tayong masyado ifo-forecast pa rin. Usually, pag mga gantong buwan, medyo madalas mabababa lamang ang nagiging heat index natin. Tataas man pero hindi masyado ramdam dahil mataas po yung ating lamig, lalo na dito sa Luzon area. So diretso sa ating PA systems in past 24 hours, nangungunang San Jose, Occidental Mindoro na 33.9 degrees Celsius highest air temperature, at sa Baguio naman ay mababa sa 16.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Inolan ang Apari, nakaranas nga sila ng pag-ulan. Well, again, dahil yan sa ating shear line po, dahil sa salubungan nga po ng amihan at Estelis, nakatotal sila ng 68mm na total rainfall. So, gaya nating sinasabi nga po, since kahapon, magkakaroon kayo ng madalas na mga kalat-kalat na pag-ulan po dyan. So, importante po ang payong mga folks. At sa ating outside humidity, may 77% tayo. Gaya nating sinabi, asahan ay nagmo-moderate to high ang ating outside humidity. Bumaba ito ng 2% since last hour. At syempre, mataas ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila. Well, dahil nga po may amihan na nga po tayo umaabot dito, 1,012 hectopascals, at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa atin namang high tide and low tide status ay pa-high tide pa lamang po tayo. So, asahan mo natin malakas po yung alon dyan sa extreme Northern Luzon po. Sa silangan naman, bandang Bicol siguro at bandang eastern part ng Mindanao at southeastern Mindanao dahil po sa umiiral nga po ng trough at bumababa po yung atmospheric pressure dyan. So medyo ingat po sa gale force wind na magdudulot ng swelling ng alon. Maabot din at least mga 1.25 meters ang alon. Pero the rest, lalo na sa kanluran dito sa may bandang Visayas at Palawan, although hindi naman nakikitaan na mataas ang alon, ay automatic maingat pa rin dahil sa at least mga madalas naman ng pag-ulan ang sasalubong sa inyo dyan, sa ibaba. So, ganun din ang bandang silangan ay yung gale force winds, pag-ingatan na lang po, lalo na yung mga maliliit na mangingisda natin, just in case napapalao tayo ngayon, lalo na at masyado tayong gloomy. So, baka magkaroon ng zero visibility sa inyong baybayin at kasabay din ng bugso ng hangin dahil sa easterlies naman. Ingat na lamang po mga folks, although alalay na lamang kung kailangan talagang pumalaot at kumahari mga medium size o mas malalaking mga bangka ang gamitin po natin. Sa atin namang almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:59 AM at lulubog po ito mamayang 5:23 PM. At dahil new moon po tayo, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday ay magiging partly cloudy nga po ang ating panahon hanggang bukas po yan. So ang chance na pag-ulan 100% pa rin. Ganon din bukas. Although ang forecast, 39 to 40% chance of rain. Pero maaaring magbago yan every 6 hours. So expected na rin natin ang tuloy-tuloy na mga isolated rain showers. At kitang-kita naman sa BC short-term weather forecast natin na halos sa darating nga po na weekend magiging maulan pa rin o kalat-kalat at madalas isolated ang mga pag-ulan. Highest sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, obviously, gaya kahapon po, ganun pa rin ang mararanasan natin sa extreme Northern Luzon. Magiging maulan po dahil po sa umiiral nga po na amihan at sumasalubong sa Estelis. Ang resulta ay shear line dito sa bandang Cagayan Valley at bandang Isabela. Magdudulot po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So, usually, moderate to some heavy rain showers. Ingat pa rin po sa pagbaha. Kaya mataas po ang naging total rainfall nila maging sa bandang Apari po. Yan, kitang-kita sa satellite imagery ang malinaw na makapal na kaulapan na to. Ito yung malamig na hangin, dulot ng northeast monsoon at yung boundary ng shear line dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Nagbubunsot po yan ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan na may localized thunderstorms. All the way na yan hanggang bandang Central Luzon, kabilang na ang bandang Kanluran, magiging gloomy at mas maulap na kayo dyan. Asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog na rin sa maghapon. Although typically isolated ito, ayan o. Titingnan natin sa high quality Himawari Sat ni Pag-asa, makikita natin sa data feed nito ay ang malawakang pag-ulan dito sa parte nga po. Mula dyan sa beba ng Apari, abot hanggang bandang Palanan, Isabela. Yung concentration ng malawakang moderate to heavy rain yan. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin mga folks.
expected dyan. At dito naman sa Bayan ng Kanluran, mapapansin natin mga light drizzle ang nakikita natin na ulan at makapal na kaulapan ang iiral hanggang Central Luzon. Most of eastern sections ng Luzon, Lodo Luzon, mapa-southern Luzon man yan, ay mas madalas kalat-kalat po ang pag-ulan sa inyo dyan, lalo na umiiral nga po ang easterlies natin. At mula sa may bandang Central Luzon, pababa na yan ng Bulacan at Metro Manila at Calabarzon, magiging maulap din tayo. So very gloomy rin ang ating paligid. Makikita naman sa pinaka-satellite imagery ang halos maulap na yung papurin dito sa parte ng Metro Manila hanggang Calabarzon. Maulap din sa bandang Bicol region, binanggit na natin kanina, ay asahan din po ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Magdala pa rin ang payong despite na medyo mas madalas kumakalma-kalma naman o umaaraw-araw tayo dyan. Pero maya-maya nagiging mostly cloudy na naman at biglang nagkakaroon ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan na tumitila din agad. Mula naman sa Mimaropa, ang Puerto Princesa pa rin hanggang Balabac ay nakakaranas kayo ng tuloy-tuloy na intertropical convergence zone trough na nagdudulot po ng heavy rain showers po sa mga area na yan. Ingat na lamang po sa pagbaha. At mula naman sa ibaba ng rest ng South Luzon, katamtaman ang panahon, although magkakaroon kayo ng part dito mostly cloudy, mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate. Isolated lamang ang naka-forecast din ang mga pag-ulan sa inyo, at least 70% chance of rain sa maghapon. Sa Visayas naman, ang most of eastern sections ito, mula sa Eastern Samar ay gloomy tayo at overcast. Mula sa bahagi ng northern part ng Samar, sa Lawang, pababa na yun ng bandang Borongan, pero rest ng bandang Katbalogan, Borongan hanggang Gian ay nagiging mas maulap kayo dyan at kalat-kalat din ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Siyempre, hindi lusot ang Tacloban, Ormoc, and the rest ng Southern Leyte, magiging kalat-kalat din ang pag-ulan at maulap na yung papurin sa maghapon. Sa bandang Cebu naman at Bohol, overcast din tayo, so asahan din ng isolated rain showers at localized thunderstorms sa maghapon. At bagamat medyo moderate sa bandang Panay Island ngayon, umaga, pero asahan din ang mataas na isolated rain showers sa maghapon. Pero at least okay na yan, dahil dito at least katamtaman ang nagiging panahon sa halos buong Panay Island at Negros region. So magiging mas maaraw kayo dyan. Medyo tumataas ang hot humid. Pero sa hapon, malamang asahan ang mga afternoon rain showers mga folks. At sa may bandang Mindanao naman po ay gloomy rin ang panahon natin, maging sa bandang Caraga area, Surigao del Norte, Agusan del Sur, yan. At most ng Caraga area at least medyo moderate at gloomy ang ating panahon hanggang sa buong bahagi nga po ng Davao de Oro. Pababa na yan ng Davao region, gloomy rin tayo pero at least nagiging katamtaman ang panahon ninyo dyan. Pero anytime sa maghapon, magdudulot uli kayo ng mga malawakang pag-ulan dahil naman sa extension ng intertropical convergence zone na umi-extend sa Palawan. At dito may nabubuo nga pong shallow trough na nagkakaroon ng shallow low pressure area development. So posible po yan by this weekend po, magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa inyo dyan. Ayun, nagre-reaccumulate na naman sa may bandang southwest of Guam. So makikita natin pa west-northwest ang mga galaw ng mga ito. So may forecast nga po na posibleng mayroong shallow low pressure area mula this weekend siguro na magpapaulan sa alos buong part ng Mindanao at Visayas South areas. So sa ngayon, bagamat malayo pa, yung trough na yan ay ang ITCC ang magpadadala ng mga pag-ulan sa inyo dyan sa Mindanao. So mula dito sa may manang Agusan del Sur at Zamboanga Peninsula po, bagamat medyo moderate muna ang panahon, pero pansinin niyo po, nagiging maulap tayo. So sa maghapon, asahan ang kalat-kalat na mga ulan na may mga moderate to some heavy rain showers at localized thunderstorms. Kung do-double check natin sa WRF sa data feed Pag-asa, sa systematic ng climate forecast, yung accumulated rainfall by 126 to 144 hours. Yan, ito yung SWOT ng ulan within 36 hours. So magsisimula po tayo sa 6 hours. Ito po yung 6 hours natin. So hanggang November 20 po ngayong araw. And then by the next 12 hours, ito na po siya. And then by the next 18 hours, ito na po yung SWOT niya. And then by the next within 24 hours, ito na po yan. Then within 30 hours, within 36, and then within 42 hours. Mapapansin nyo po, patuloy pa rin ang pag-ulan sa loob ng 48 oras ang extreme Northern Luzon, lalo na dyan sa may bandang Cagayan Valley nga po. Dahil po yan sa shear line na umiiral dito. Kaya sa sunod-sunod na 2 araw, inaasahan pa rin ang kalat-kalat ng pag-ulan
na may pagkilat at pagkulog. Hindi masyado dito sa bandang Metro Manila, pero mapapansin nyo, gloomy po ang paligid natin, maulap at overcast. So kung i-extend natin ang loop within 60 hours, ito na po yung itsura niya. So most of Northern Luzon ang nagiging maulan daw, ayon sa Data Feed Pag-asa, at sa Mindanao naman ay umiiral din ang mga pag-ulan sa loob ng 78-hour period po. So probably ay hanggang this weekend na yan, hanggang sa susunod na Lunes, yan, magiging maulan na naman ang buong Mindanao area. Yan. And then meron nga pong shallow low pressure area nga pong nabubuo pagpasok po ng November 23. So ano bang ano diyan, mga Sunday na, mayroong shallow low pressure area na posibleng mabuo gaya ng ating binabantayan na convergence, at lalapit nga daw ito dito sa parte nga po ng Eastern Visayas o Mindanao area ito. Malamang shallow low pressure area yan. Ayan, malinaw naman po. Kaya binabantay natin yung nabubuo nga po na convergence dito sa southeast of Mindanao. Ayan, ito po yung SWOT ng rainfall. Nagkakaroon ng moderate na pag-ulan sa Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao. Mostly ang Caraga at Surigao region po yan. Ito na yung papasok ng susunod na Lunes. Ayan na po, magiging maulan na po ang Eastern Visayas at patuloy pa rin ang pag-ulan sa extreme Northern Luzon. Yan, ito yung paglapit ng possible shallow low pressure area. Yan, kung sakaling itawagin ni Pag-asa yan na shallow low pressure area. And then babalandra daw dito. Well, kay GFS ito, so maaring hindi pa ito accurate, pero base kay GFS kasi ito yung ipinapakita. Yan. GFS forecast pa lamang po ito. So, maaring hindi yan ang eksakto. Iba-iba naman ang lumalabas ng mga forecast. Pero kung magbabasa natin kay GFS, ganito daw ang magiging track ng shallow LPA na ito. Magpapaulan sa Eastern Visayas and then Southeastern Luzon. Yan. Ito naman yung forecast niya. Yan. Then, magtatabas daw ito bandang Southern Luzon po within 144 hour po yan. So, sa bugso ng hangin, kung para ma-confirm natin kung yan ba ay magiging aktibong low pressure area just in case, well, tingnan po natin gamit ang ating wind gas and mean sea level forecast dito. Pero bago po tayo tumungo sa MSLP forecast ng GFS, tingnan muna natin yung pinaka-West Pacific Basin natin gamit ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Nakikita nga muna natin yung binabantayan natin na shallow o convergence. Ayan, nagre-reaccumulate na naman sa south of Guam. Yan, according dito po, meron siyang at least favorable na convergence dito sa south of Guam. So may nakikita na favorable at dito mababa yung tropical cyclone probability. At least nasa 15 to 20%, pero usually dito 15% lang ang tsansa. Ayan, oh. So, medyo may bumababang atmospheric pressure nga po dyan. At west-northwest po ang galaw niyan. Which is nakitaan nga natin at pinost natin yan since kahapon. Sa cyclonic, halos moderate po yung cyclonic niya. Pero makikita natin, napaka-shallow lamang niya. Kaya posible pong maging shallow low pressure area lamang yan habang sa lumalapit ito sa may bandang Mindanao o Eastern Visayas nga po. Kaya hindi pa natin masabi kung yan ay magiging active low pressure area. Ang posible lamang natin na nakikitaan dito, posibleng itaas siya ni Pag-asa as shallow low pressure area. So malalaman natin this weekend po yan. Yan, makikita natin sa horizontal anomaly, mataas din yung horizontal niya. So nagkakaroon ng at least hilaw na Coriolis circulation. Yan. At mula sa pinaka global spectral model natin, ito nga po yung nakikita natin, nagkakaroon ng Coriolis, then nagsha-shallow siya habang lumalapit dito sa Eastern Mindanao. Yan, oh. Yan naman ang forecast ng Japan Meteorological Agency. So, posibleng maging shallow low pressure area siya. Sa ngayon, depende kung magkaroon pa ng continuous upward low convection. Sa MSLP forecast naman, makikita natin sa global spectral model, ay at least bumababa yung atmospheric pressure niya. Yan, umaabot ng 1,008 to 1,006 hectopascals. Kaya mapapansin natin, shallow LPA siya. Magdadala po ng malawakang pag-ulan kahit na hindi man yan maging isang bagyo o ganap na bagyo. Pero yung dalang ulan niyan, matindi pa rin. Maabot pa rin sa heavy rain showers. At kung i-double check natin sa tropical cyclone strike probability, makikita natin ay medyo tumataas na nga po yung
strike probability at mapapansin nyo po, patungo siya dito sa may bandang Eastern Mindanao or pagitan ng Eastern Visayas. Ayan, yan po yung sinasabi natin na binabantayan na convergence. At mapapansin natin at least nasa 50% na po yung kanyang strike probability. Kaya posible po ito o anytime maaring matawag na invest kasi dito lumagpas na siya sa 50% dito sa tropical cyclone strike probability. Ang forecast niyan ay November 22 po. So, by Saturday, yan. Sa Saturday po nakataas ang forecast niya na posibleng mabot nga po sa 50% ang tropical cyclone strike probability. Just in case, baka sa Sabado, malalaman natin kung magiging itataas siya ng tropical cyclone sector as invest. Pero sa ngayon, na nakikitaan nga po natin, base na rin sa mga real-time at convergence, ay shallow low pressure area pa lamang ang kasalukuyang nakikitaan natin dito na forecast. Pero malinaw naman yan na yan ay magkakaroon ng shallow trough na nabubuo. Then titingnan natin sa next forecast in T96 hours. Yan, so by November 23 nga po, this coming weekend nga po, ay makikita natin ay papalapit na ito sa may bandang pagitan ng Eastern Visayas at Mindanao. So, tumaas siya sa 60% chance of probability. So, posible maging invest po yan sa darating na Huwebes o Biyernes. So, mga Biyernes po o Sabado pala. Sorry, mga Biyernes o Sabado po. Diyan natin malalaman kung itataas yan as invest. Sa ngayon, hindi pa po maitataas yan as new invest. So, lilitaw na lamang yan sa ating tropical cyclone sector. Pero nakikitaan pa natin sa ngayon nga, again, inuulit-ulit ko po, hindi pa siya ganap na bagyo. Posible lamang itong isang shallow, low pressure area lamang. Dahil napakahina po yung upward low at napakalawak ang kanyang sirkulasyon at hindi pulido pa. Yan. Kung titingnan natin ang susunod na forecast by November 24, ito yung darating na Lunes. Na susunod na Lunes po ito next week. Yan. Next week po, ito ay forecast na po ng ECMWF na mismo ito Alam naman natin, mas mataas ang accuracy ng ECMWF at makikita natin, abot na po magkakaroon na po ng strike probability o trough ng pag-ulan ang Eastern Visayas at Mindanao. Damay na ilang bahagi ng Cebu at Bohol sa araw na yan. So, mataas na. So, maaaring mag-shallow trough po yan. Dahil mapapansin nyo po, hindi ganun ka-circulate yung kanyang trough. Pero matitinding ulan ang dala po niya So, be ready pa rin po mga folks. So, kung sisilipin ulit natin yung MSLP, mapapansin nyo po, merong low pressure area na lumalapit. Itong forecast nito kay GFS po ito, hindi ito kay ECMWF. Na ginagamit din sa forecast ni Pag-asa. At kung titingnan nyo po, halos medyo magkaiba pa sila ng forecast ni ECMWF. Pero at least halos magkapareho sila ng forecast na positive na magkakaroon nga po ng shallow low pressure area. Hanggang doon pa lamang ang nakikitaan natin. Base na rin kay ECMWF. Pero kung titingnan natin dito, magre-reaccumulate siya and then kumikilos pa west-northwest. And then makikita nga po natin unti-unti lalapit ito dito sa may bandang east sections ng Visayas or Mindanao. Ayan, ayon naman yan kay kay GFS. Ayan. Yan yung forecast si GFS. Yan. Ito po yung pinaka-animate niya kasi 144 hours din po kasi ito. Yan yung pinaka 144 hours. Mapapansin niyo po kaya pulido yung animation niya. Mas solid yung frame niya kasi umaabot ng 65 frames ito. Kaya mabigat. 65 frames po ito. Yan. Pero nakikita nyo naman sa screen, di ba? Meron na siyang low pressure area. Yan. So, sa mga nagsasabi naman na next week posible talaga may bagyo. Well, ay naipost ko na nga po. Nag-post na nga po tayo sa ating Facebook page so isang araw pa po at nakita na yan ng mga ibang weather vlogger kaya nagdictate na rin sila ng forecast nila na meron ngang mabubuong bagyo. Kaya lang, yung mga nagpapakalat nga po na malakas na bagyo ito, again, misleading po yan. Dahil sa real time nga po na tinitingnan natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring sa mean winds ay hindi pa po. Hanggang shallow low pressure area pa lamang ang nakikita natin dito. Yan, ito mayroong mata ito kay GFS. So medyo malayo pa ng konti sa katotohanan na ganyan po kataas o kalakas yung bagyo niya.
Yan, kasi medyo malayo pa kay ECMWF. Hindi pa siya nagtutugma kay ECMWF. Dito makikita nyo po, shallow trough lamang ang nakikita sa kanya. Para sa mas matinding ebidensya, ito pong real time na ginagamit natin, yung tinatawag na mean winds. Ayan. Kung double check natin ang vorticity, para hindi tayo gumagamit ng isang agency lang. Mapapansin nyo po, malayo pa yung Coriolis. Ayan pa po, ito pa po yan, gagalaw pa ganyan yan eh. Tataas yan, gaganyan yan, tataas, gaganyan, yan, gaganyan yan. Ito po yung real time niya, ito yung actual niya. Mapapansin nyo po, mababa pa masyado, yun o. Kasi tuloy-tuloy pa po yung embedded niya sa Intertropical Convergence Zone. And then, as time goes by po hanggang this weekend, bigla itong kakaroon ng shallow Coriolis, and then bigla itong tataas, gaganyan yan, yan. Gaganyan ang magiging galaw niyan. So, yung nakikita natin sa mga iba't ibang mga forecast na lumalabas na nanggagaling siya dito, ito po yun. Aangat siya pa ganyan. So, moderate na po. Halos moderate to almost high na yung kanyang convergence, yung kanyang environmental steering. Real time po ito ha. Hindi ito forecast. Ayun o, pakanluran po yung kanyang environmental steering. Kaya anumang low pressure area na mabubuo, pakanluran po ang balandra niyan. Yan. Ito po yung ridge of high pressure area sa itaas. Yan. May bahagyang butas lang dito ng konti, pero may high pressure area nga po dito dahil yung ating amihan. Yan. Malinaw naman po yan mga folks. Ayun, yung ridge of high pressure area sa itaas, masyadong dry. Kaya yung environmental steering, pakanluran po ang tulak. Kaya pag may nabuo nga po dito na anumang low pressure area, aangat muna siya dito, then paglapit niya dito, bigla itong kakabig pakanluran. Or magwa-west-northwestward. Base na rin sa pinakita natin kanina sa ating tropical cyclone strike probability. Pa-west-northwestward po ang tumbok niya. Yan. Sa strike probability, makita niyo po, shallow siya. Yung cyclone strike probability niya, yung pagiging ganap na bagyo niya, according dito, ay halos shallow trough lamang na at least 30 to 40%. Ibig sabihin, yung pagiging high positive niya na magiging ganap na bagyo talaga siya, naglalaro 30 to 40% yung strike probability niya. Ayan, west-northwestward ang kilo. So, kaya maging bagyo man yan ng lubusan o hindi, inuulit ko po, yung ulang dala po niyan, magbubunsod pa rin po ng mga pagbaha yan sa may banang Visayas at Mindanao. Kaya maghanda pa rin po. Effectivity niyan mga this coming weekend na po hanggang next week po. Dahil medyo malayo pa naman yung trough niya kapag nabuo siya. And then by next Monday, Sunday or Monday, medyo mararamdaman na po sa Eastern Visayas at Mindanao yung strike probability niyan. Magkakaroon na kayo ng mga pag-ulan-ulan dyan sa may banang eastern sections ng Visayas at Mindanao. Lalo na pagsapit po next Monday. So, yan po. Asahan po ninyo na magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan. Ngayon, may mga nagtatanong kasi may mga kababayan tayo, lalahok daw yata sa rally sa November 30. Well, tingnan natin kung meron tayong mamamataan dyan na forecast na posibleng surface trough o shallow trough or posibleng bagong low pressure area just in case po. Well, tingnan natin dito sa extended forecast. Long range forecast na po ito Yan. So, mukhang according dito po, November 29 po ay medyo tatawid po at magre-reaccumulate po yung low pressure area dito sa may banang kanluran daw ng West Philippine Sea. So, mukhang uulanin tayo sa Metro Manila sa darating na November 30. Pero long range forecast pa lamang po ito Ayan November 30, in-extend na natin. 264 hours po yan. So, November 30 po yan. Tingnan na rin natin kung malawak ang magiging pag-ulan. Well, kung papansin na naman natin dito, magkakaroon ng mga pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, pero naglalaro 5 to 10% lamang ang apektado ng tropical cyclone strike probability. So probably siguro mga moderate rain showers, ganun ang mangyayari. So magkakaroon tayo ng mga pag-ulan po diyan sa araw na 'yan. According dito sa long range forecast na po by November 30. So, maaari pa pong magbago yan or maaring hindi matuloy. So, abang-abang na lamang po dahil malayo pa naman ang November 30. Pero malinaw naman, wala naman nakikitaan na susunod na bagong bagyo ang forecast hanggang sa huling araw ng November. Pero kung weekly forecast naman ang pagbabasihan, ayan hanggang katapusan na po yan hanggang December 1, makikita po natin
ay halos merong probability 40 to 50% na may maaring mabuo pa rin na panibagong low pressure area. Probability pa lamang po yan ha. Yan, naglalaro sa 40 to 50% ang tsansa. Pero bandang Visayas at Mindanao na naman daw ito. Well, tingnan po natin. Forecast pa lang naman po yan by the third quarter or sa susunod na unang linggo po yan ng December. Ito na po yung first week ng December. Yan. Well, pinakita naman ni NOAA na meron talaga daw posibleng may mabubuo at least 20 to 40%. Kay ECMWF naman, malinaw din na 40 to 50% daw na may posible na namang may mabubuong low pressure area. Yan. At maapektuhan na naman ang bandang Visayas at Mindanao na naman. Pero yung lawak ng dala nito na trap, umaabot hanggang bandang Southern Luzon po at Metro Manila. So, tingnan natin. Hindi pa naman totoo yan, forecast pa lamang po yan. At tingnan na lang natin in real time kapag nangyari. Pero at least meron tayong idea sa mga huling araw po ng linggo ng November hanggang sa unang linggo po ng December na may posible po at least 40 to 50% chance na posibleng may mabubuo tayong panibagong low pressure area o kahit shallow low pressure area o tropical wave sa huling araw o huling linggo ng November hanggang unang linggo ng December. Yan po ang malinaw dyan mga folks. Sa mga computer models naman, well, kay GPS, ito nga po yung prediction niya. Ito yung simulation ng kanyang possible prediction. Lalapit nga po dito, pinakita natin sa inyo kanina, maging sa mismong kay Pag-asa sa WRF data feed nila. Kay ECMWF ay ITCC lamang nakikitaan dito pero nagkaroon ng shallow trough dito, shallow low pressure area dito. Which is pinakita din natin kanina sa kanyang tropical cyclone strike probability, di ba? So, may maliit na posibilidad. At kay NABGEM, mas agresibo po sila. Ito, halos kapareho kay GFS na magpapaulan dito sa may bandang Eastern Visayas. Kaya lang masyadong exaggerated yung forecast. Dito malakas na klase ng bagyo siya. Pero ang magiging analysis natin dito kay NABGEM, medyo malinaw na ang galaw niya ay pa-west-northwest, then unang maapektuhan nga po ang bandang Visayas at Mindanao area. Yun lamang ang at least medyo consistency kay NABGEM. Pero yung lakas niya ay mukhang imposible pa yan sa ngayon. Masyadong exaggerated yung forecast. Kay ICON naman, shallow trap din siya. Pero nagkakaroon ng shallow trap dito paglapit ng bandang Eastern Visayas, no? Nagkakaroon ng low pressure din. So, halos ganon ang ipinapakita nila sa darating na weekend at sa susunod na huling linggo po ng November. Maaari tayong magkaroon ng shallow low pressure area. So, posibleng itaas yan as bagong invest. So, ano ba tayo ngayon? 90, may 91W. So, posible 92W na. Pwede nang tawagin as 92W. Yan. So, 92W. Kasi natapos na tayo sa ang huling bagyo natin na dumaan si Uwan, di ba? So, letter V na po. So, dito naman sa code, maaring 92W na ang posibleng itaas ng ating tropical cyclone sector. Malalaman natin yan this weekend po. Ngayon, hindi pa natin pwede i-conclude na kung yan ay magiging invest sa ngayon. So, yun lamang po ang pinaka-analysis natin na maituturing sa ngayon. Samantala sa ulat lindol, well, mukhang kanina madaling araw nagkaroon ng medyo pagyanig tayo. So, malamang magnitude 4 plus yan. So, diretso agad tayo sa data feed ni P-Box mula kaninang madaling araw. Yes, meron nga. Naganap kaninang 4 o'clock AM naman daw ito. At mula kaninang 1:43 AM, ito nga po yun. Yan, 1:43 AM. Yan, dito mga 1:45 AM sa aking seismograph. So, may nauna, bago itong kay Surigao del Sur, ay nagkaroon ng unang lindol, magnitude 4.1 na may lalim lamang na 13 km depth, malapit dito sa Metro Manila dahil ito ay na-locate sa Baler o southeast ng Baler Aurora. 1:43 AM po ito na-detect na magnitude 4.1 po. Kaya na-detect ito ng aking seismometer kaninang madaling araw. Pero hindi naman ganun kalakasan, mga medium earthquake range. At kung titingnan natin yung epicenter niyan, ay nasa karagatan naman ito ng bandang Surigao del Sur. Yan. So, na-detect ito ng aking seismograph. And then, pangalawa ay ang southeast ng Cagway, Surigao del Sur din. So, mukhang
bandang sa Kagwait ang karagatan din ang location niya. Well, kung titingnan natin sa Aurora, Baler, ayun, mali yung click ko. Sa Kagwait ako nakatingin. Ayan, tapos ito po yung kaninang madaling araw. Mga 1:43 AM po, which is na-detect ng aking seismometer kaninang madaling araw. Yan. Kaya na-detect dito sa Metro Manila. Nagkaroon lang ng delay at least 2 minutes. Well, malayo naman kasi ang epicenter source. So, 1:43 AM, 1:45 AM naman nag-arrive sa Metro Manila, which is na-detect ng aking seismometer. So, ingat pa rin po mga folks dahil medyo gumagalaw-galaw pa rin yung mga pagyayinig dyan. Kailangan pagdating sa paramihan ay tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks dito sa may bandang Bogo, Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag niya. Dito sa may bandang Davao Oriental, at least medyo kumakalma-kalma na. Hindi na gaano nadadagdagan yung aftershocks. Dito lamang sa bandang Bogo, Cebu, ang tuloy-tuloy na gumagalaw yung pinaka-tectonic plate dyan. Ingat pa rin po mga folks sa mga taga Bogo, Cebu. So, tuloy-tuloy pa rin ang aftershock. So, bilangin natin gamit ang ating historical earthquake data. So, mula sa ating historical earthquake data for the month of November, ilan ang total earthquake natin? Umabot naman ng 1,000. Well, for the month of November ay nasa 868 total earthquakes na tayo. 820 dito is magnitude 2.0. 44 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. And so far ay wala namang nadagdagan o wala tayong na-record kahit isang magnitude 6 pataas. So, despite na wala, pero patuloy po yung mga aftershocks, lalo na sa may bandang Bogo, Cebu. Bilangin natin yung clustered earthquake nila. Yan, nasa, ilapit pa natin. Yan, yung pinakamalapit sa Bogo. Yan, 270 na po yung kanilang total earthquake sa paligid po ng Bogo, Cebu. So, ibig sabihin lamang po mga folks, tuloy-tuloy po ang mga aftershocks. Mag-iingat po ang lahat. Yan, partida, magnitude 2.0 pataas pa lang po yan. Hindi pa kasama ang magnitude 1. Imagine kung isama nyo pa po yung magnitude 1 dyan. Ang dami na siguro yan. Yan, ang kinuha lang natin, ang finilter lang natin magnitude 2.0, which is yan po yung medyo destructive niya. Medyo dama na po yung yanig. Sa may bandang Surigao ay nadadagdagan din, pero pa isa-isa na lamang siguro. 54 ang total earthquake sa kanila. Sa may bandang Manay naman, Davao Oriental, ay nasa 80 na po yung total earthquake cluster nila dyan. Yan. Hindi pa kasama yung mas malapit dyan sa may bandang Mati o Governor Generoso. Dito lamang sa mas malapit sa may bandang Manay, Davao Oriental. So malinaw na tuloy-tuloy pa rin po ang mga mahina at mga moderate na pagyanig. Mag-iingat po tayo mga folks, lalo na sa mga taga Cebu. Dahil napapansin natin, tuloy-tuloy pa rin ang pagyayanig sa area na yan. So, dahil dyan ay tuloy-tuloy na mabilis ang pagtaas ng ating annual earthquake frequency mula magnitude 1.0 all the way pataas. Papapansin natin halos magto 20,000 na po ang total earthquake natin ngayong taon. Hindi pa natatapos ang taon ay posible pang umabot o lumagpas pa sa 20,000 ang magiging total earthquake natin ngayong taon po yan. So, yan po yung masasabi natin so far, yung dami ng lindol ngayong taon. Kaya mag-ingat po dahil masyado pong malala ang pagdami ng mga pagyayanig natin. At tuloy-tuloy pa rin ito until now, lalo na dyan sa mga niyanig ng dyan sa may bandang Bogo, Cebu at Davao Oriental. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Huwebes, November 20, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, November 20, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Although very gloomy pa rin tayo, so expected ang isolated rain showers pa rin anytime, lalo na nitong hapon po, gabi o madaling araw. Lalo na dyan sa may bandang Palawan at Mindanao area dahil sa ITCC. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.